Ephesians 8:21. Ano pong title po sa inyo? Ang nagsuko kay Jesus. 21, verse 21. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sino po ang kausap ni Kristo po dito? Ang ating Panginoon Jesus. Mga Hudyo. Amen po. Amen. Okay, ulitin po natin. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y aalis at hahanapin ninyo ako. Ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Saan daw po mamamatay ang sa kasalanan? Amen po. Nakakamatay po ang kasalanan. Amen po. Amen po. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya kung gusto po natin magkaroon ng buhay, siguro din po natin sinisikap natin talikuran ang kasalanan. Amen po. Amen po. Kasi hindi tayo tinawag ng Panginoong Jesus para maging makasalanan. Amen po. Tayo makasalanan na tinawag ni Kristo. Unawain po ng may pamunawa. Tayo makasalanan na tinawag ni Kristo. Pero tinawag ba tayo ni Kristo para manatiling makasalanan? Tinawag ba tayo ni Kristo para manatiling maging makasalanan? O tinawag tayo, halika, magsisi ka ng kasalanan mo, talikuran mo yan. Ganyan po pagtawag ni Kristo. Amen po ba? Hindi yung halika, magpatuloy ka sa pagkakasala. Nakuha po ninyo. Hindi po ganun. Bakit tinatawag tayo ni Kristo para tumalikod sa kasalanan? Kasi nakakamatay po ang kasalanan. Amen po ba? Mismo sa bibig po ni Kristo nanggaling yan. Kaya no, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Amen po. Verse 22. Nag-usap-usap ang mga Hudyo, magpapakamatay kaya niya sinabing hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Verse 23. Kaya't sinabi ni Jesus, kayo mula sa ibaba. Nakuha po ninyo. Amen. Diyan pa na makikita natin ang pupuntahan ni Kristo sa itaas, kaya hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Sabi ni Kristo sa mga Hudyo. Amen po. Kaya't sinabi ni Jesus, kayo mula sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo tagasan ni butang ito, ngunit ako'y hindi. Nakuha po natin. 24, sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Ngunit na naman ni Kristo, ang ating Panginoong Yeshua. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga. Maraming nagkatado, ano daw ba ang panghalan ng Diyos? Sa Old Testament, Yahweh, Jehovah, kapag po natin, narinig na po po ninyo, pinagdidibatihin din yun eh. Ano ba pangalan ng Diyos? Nakuha po natin. Sa Hebrew word, nung tinmangala si Jesus Christ sa itaas, ito kailangan nag-aaral din tayo ng mga original na language. Sa Greek, kung hindi ako nagkakamali sa Greek, Aba ang tawag sa ama ko.
Aba. Sa Hebreo naman, Abino. Abino. Abino, ama ko. My father, sa English. Abino sa Hebreo. Yan yung mga kwan. Sa pangalan naman ni Kristo, Yeshua, nakuha natin yan. Kaya may mga basic tayong alam yan. Amen po. Ang si Kristo, tinawag ng Diyos natin na Ama. Abino. Abino. Aba sa Greek. Si Kristo naman sa Hebreo, Yeshua. Ito na pinag-aaralan natin. Ako na. Sa mga witness, gamit nila ito. Si Kristo daw, tsaka ang Diyos, hindi daw yan magkaibang persona. Isa lang yan. Amen. Isa lang yan. Ito naman ang stand natin. Hindi yan mahalaga na pagdebatihan. Nakuha po natin kung ang Diyos Ama ba si Kristo ay talaga bang iisa. Nakuha po natin, hindi yan big deal na masyadong pagpapukusan ng debate. Ang tanong dyan, kapag nalaman mo bang si Kristo at ang Diyos Ama ay isa, maliligtas ka na ba? Kung malaman mong hindi naman talaga sa iisa, magkaiba naman talaga ng persona, maliligtas ka na ba? Kasi ang body of Christ ngayon, ito lagi kong tuturo, pilid na pilid kapag maraming alam yung kaharap. Amen. Pasikot-sikot sa theology, mabipilig tayo. Ngayon, ligtas na pa tayo kapag marami tayong alam. Katulad ito, narinig natin, ako nga. Ang Diyos Ama, sinabi rin yan sa Old Testament. Ako. Ngayon, ginagamit ito ng mga oneness. Nakuha natin, ginagamit ng oneness ito. Ng Bible ito. Iisa si Diyos, ang Diyos. Pero pa sa Trinitarian naman, ang ginagamit na Bible verse para mayroon tayong natutunan na yung pagbautismo kay Kristo. Kasi doon present ang tatlo. Present ang tatlo. Diyos Anak, siya yung binabautismoan ba? Diyos Espiritu Santo, nung nabautismoan si Kristo, bumaba yung Espiritu Santo. Tapos Diyos Ama, nagsalita ang Diyos. Itong aking anak na tatlong persona. Nakuha natin. Tapos nung napako si Kristo sa krus, ano sabi niya? Ama ko. Nung nalangin na naman si Kristo sa Gethsemane, sino na naman ang kausapin sa sarili niya? Sino dito ang kwan? Yung parang medyo naniniwala sa oneness. Na si Kristo, ang oneness kasi, para mapunti, may idea sa oneness. Ang oneness kasi, si Kristo, ang Holy Spirit, tsaka ang Diyos Ama. Isa lang yan. Isa lang yan. Yan ang oneness. Pero ang naririnig nyo kay Pastor, ang Diyos Ama, isinubo si Kristo. Yan ang narinig na kay Pastor, di ba? Hindi siya masinubo si Kristo. Ngayon, nung si Kristo umakyat sa langit, si Kristo naman, sinubo niya ang kursi. Nakuha ninyo, one siya, one. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. One siya. At yung tatlo na yan, nagkakaisa yan, hindi yan nagkakaisa. Ibig sabihin nagkakaisa, hindi sila nagkukontrahan ng pananaw. Kasi ang Diyos Ama,
sinugo niya si Kristo, sinasabi ni Kristo, wala akong sinasabi na hindi ko narinig sa Diyos Ama. Ngayon naman, si Kristo, nung umakyat, sinugo naman niyang banal na Santong Espiritu. Amen. Ang banal na Santong Espiritu, yan ang magtuturo sa inyo ng ano ituturo ng banal na Santong Espiritu? Yung katuruan ni Kristo. Ano yung katuruan ni Kristo? Yung katuruan ng Diyos Ama. Amen. Kaya nagkakaisa po yan. Kaya one to one. Nakuha ninyo, kaya one siya. Nakuha. Amen. Amen. Ito na pag-aaral natin. Ako nga. Baka mali ko kayong parang si Kristo. Ako nga. Tapos nabasa rin sa Old Testament. Ako nga. Diyos Ama naman yun. Baka bigla tayong maniwala sa oneness. Oneness. Ako. Pero, sabihin ko sa inyo, ano man ang totoo dyan, yung tatlong persona sila o talagang isang persona yan, hindi ganun kahalaga. Amen po. Amen. Sinabi ba ng Bible na kapag nalaman mo ang totoong anyo nila, kung tatlo ba talaga sila o iisa lang talaga, maliligtas ka na ba? Yan bang masya ng kaligtasan? Ang nakasulat sa Bible, kapag napagtagumpayan natin ang mundong ito at naligtas tayo, doon natin harap-harapang makikita ang Diyos. Amen. Doon pa lang natin matutuklasan ng full details ng Diyos. Amen. Amen po ba? Pero ngayon, sinasabi ng Bible, parang malabong larawan pa sa atin. Amen po. Parang malabong larawan pa. Nabasa na ba ninyo yan? Yung parang malabong larawan pa. Pero dadating ang panahon, hindi na siya malabong larawan. Kasi nandun na tayo. Talagang makikita natin harap-harapan ng Diyos kung ano siya. Yung pinagdidibantihan dito sa lupa, na isa lang ang Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo. Doon natin talaga mapapinalize na ganun talaga. Amen. O kung talagang tatlong verso, doon natin mapapinalize na talagang tatlong sila. Amen po. Pero stand natin, united in Christ, parang mas matimbang sa atin yung tatlo talaga sila. Amen. Kaya na-stand natin. Amen. Amen. Na, nakakuha natin. Amen. Amen. Nakakuha po natin. Amen. Okay. Ang stand natin dyan, nagkakaisa sila. Kasi ba't hindi sila nagkakaisa? Hindi sila nagkukontrahan ng sinasabi. Yung sinasabi ni Kristo, yun yung narinig niya sa Ama. Yung sinasabi ng Banal na Santong Espiritu, yun yung inutos ni Kristo na sabihin natin. Amen. Amen po. Amen. Okay. Sinabi ko sa inyong mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, sa tibo po tayo. Kung hindi kayo maniniwalang ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sino ka nga bang talaga? Tanong nila. Ang ibig sabihin ni Kristo siguro dito, siya talaga ang Mesaya. Amen. Amen po. Amen. Hindi niya kasi ito iniiwasan niyang talagang mabanggit na sa kanya mismong bibig manggaling na ako ang Mesaya. Amen po. Amen. Iniiwasan niya. Magbasa po tayo ng Bible, Marcos, Lucas, Juan, Amen. Mateo. Magbasa. Talagang iwas ni Kristo, siya mismo magsabing ako Mesaya. Kaya parang parang hindi niya direktahan, gumagamit siya ng mga term na hindi direktahan. Amen. Kahit nga yung demonyo na puro tong, yung mga ibang demonyo pinapatahimik niya kasi kilalang siyang Mesaya. Amen. Pinapatahimik niya. Nakuha po. Amen. Sino ka nga bang talaga? Tanong nila, yung mga Hudyo. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo noong simula pa lamang kung sino ako. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit
totoo at dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Sino tinutukoy niyang kanya? Yung Diyos Ama. Amen po ba? Amen. Ulitin natin. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo noong simula pa lamang kung sino ako. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo at dapat paniwalaan ang nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya ang pinapahayag ko sa sanlibutan. Amen. Alam niyo ba yung ibig sabihin ni Kristo dito na sinasabi, simula pa lang, sinasabi ko na sa inyo kung sino ako. Nakasulat na kasi sa kasulatan kung sino si Kristo. Amen po. Amen. Alam na ng mga Hudyo yan. Yung palatandaan ng pagiging Kristo, na kay Kristo na. Amen po ba? Pero hindi sinabi ni Kristo na ako ang Misaya. Nakuha po ninyo. Ba't sinabi ni Kristo na, ito, sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, nung simula pa lamang kung sino ako. Amen. Nung simula pa lang kung sino ako. Ang ibig sabihin niya dyan, nakasulat na kung sino ako. Sa Isaias pa lang, nakasulat na. Nakuha natin. Amen. Simula pa lang, sinabi ko na kung sino ako. Sa Isaias pa lang, nakasulat na. Hindi ibig sabihin ni Kristo dyan na sinabi niya ako Messiah. Amen po. Yung kasulatan, kumpleto na nagsasabing si Kristo ang Messiah. Nakuha natin. Amen. Pero hindi nga ma-discern ng mga Hudyo na si Kristo ang Messiah. Amen po. Amen. Okay. Marami akong masabi at maihahatol laban sa inyo, ngunit totoo at dapat paniwalaan na nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya ang pinapahayag ko sa sanlibutan. Amen. Page 7, hindi nila naunawaan ng Ama ang tinutukoy niya. Bulag ang mga Hudyo that time. Amen. Amen po. Bulag ang mga Hudyo. Nilob din ng Diyos na ang Hudyo hindi nila makita na Messiah si Kristo. Amen. Amen po. Amen. Kasi kung naunawaan nila, walang may papako sa krus. Hindi papako si Kristo sa krus, walang kaligtasan natin. Amen. Nakuha ninyo? Okay. Hindi nila naunawaan ng Ama ang tinutukoy niya. Verse 28. Kaya't sinabi ni Jesus, eto na, ganito po ang may panili. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga ang Messiah. Amen po. Amen. Okay. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako nga ang Messiah. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Amen. Ang ipinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi. Verse 29, at kasama ko ang nagsugo sa akin, at hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Amen. Balik tayo dun sa kan. Kaya sinabi ni Jesus, kapag naitas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo ako nga. Nung ibig sabihin na itas ng anak ng tao, naipako sa krus. Amen. Nakuha ninyo, yan yung ibig sabihin yan. Kapag naitas ng anak ng tao, ibig sabihin yan, naipako na si Kristo sa krus. Amen. Nakuha ninyo. Amen. Ngayon, nung naipako si Kristo sa krus, nung namatay, anong nangyari? Anong nangyari? Para patunayan siyang Messiah. Lumindol, Amen. dilim ang langit, ano pa? Napunit yung tabing sa templo. Ayan, nung nakita ng mga Hudyan, tunay na anak ng Diyos. Nakakuha natin. Amen. Amen po. Tunay na anak ko ng Diyos. Siya talaga ang Messiah.
Pero yung mga Hudyo, dahil nakatigasan na nila, anong ginawa nila? Yung mga Hudyo Pariseo, yung nagpapako kay Kristo, anong ginawa nila? Dinigisan pa rin nila eh. Amen. Amen. Dinigisan pa rin nila. Alam niyo yung muling pagkabuhay ni Kristo? Yung bantay doon, binayaran nila para magsinungaling. At hanggang ngayon, kaya nga hanggang ngayon, naghihintay pa ng Mesaya ang mga Hudyo sa Israel. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng first coming. Samantalang tayo, second coming na yung hinihintay natin. Sila first coming tayo. Kasi nga, hanggang sa panahon ngayon, talagang gumana yung kasinungalingan nila na si Kristo hindi talaga nabuhay. Binayaran nila yung bantay doon. Sinuhulan nila. Amen. Sinuhulan nila. Ang suhol nila, palabasin na itinakas ng mga alagad yung bagay ni Kristo. Yan ang suhol nila. Pero sa totoo, nabuhay po si Kristo. Natuwa po natin. Ngayon, kung hindi po gaganahin ng pananampalataya, maaaring maniwala tayo sa sinasabi ng mga Hudyo Pariseo na itinakas na si Kristo. May kaso nga, nananampalataya tayo na buhay si Kristo. Yan ang labanan dyan eh. Kung sino yung mananampalataya, siya ang maliligtas. Kahit hindi sabihin, kahit hindi mo nakita, naniniwala. Sino dito naniniwala? Kahit hindi niya, ito, labanan ng pananampalataya, sino dito naniniwala na kahit hindi nakita natin, nabuhay talaga sa Kristo. Alam niyo po ba kung sino nagpapatunay sa atin sa panahon ngayon na talagang nabuhay sa Kristo ang pananampalataya? Nakuha natin, yan ang trabaho ng pananampalataya. Patunayan yung nangyari doon kahit hindi natin. Kaya mapalad ang tao susubo sa kanyang Holy Spirit. Kasi kapag hindi sa'yo sinubo ang Holy Spirit, mahirap mong paniwala at ano pa nga nangyari doon mo lang. Amen po, mahirap mong paniwala. Kaya mapalad tayo naman na nung narinig natin ng Ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, dyan, mapalad tayo na pinaniwalaan natin yan. Amen po, yan yung four gospel, Mateo, Marcos, Lucas dyan. Nung nabasa natin yan, o napakinggan natin, naniwala tayo, mapalad tayo. Bakit tayo mapalad? Bagamat hindi natin nakita yan, naranasan, nabasa lang natin, narinig na lang, naniwala tayo, mapalad tayo. Ibig sabihin, pinagabayan tayo sa banal na Santong Espiritu. Amen po. Hindi tayo katulad ng mga Hudyo. Sinaraduhan mo yung una, sinaraduhan. Nung naitaas na, sinabi na nga ni Kristo, malalaman ninyo. Naitaas na eh. Alam na. Di ba? Nirigil na. Talagang Bisaya po. Pero pinigasan pa rin nila. Nagpupo pa sila ng pagsisinungaling. Kuha natin. Kami po na kuha natin. Okay. Pero tayo, wala akong ginagawa. Sa 29. At kasama ko ang nagsubo sa akin at hindi niya ako iniiwan. Ba't hindi iniiwan ng Diyos si Kristo? Ito. Pwede natin itong i-apply sa buhay natin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Gusto po natin na kasama natin palagi ang Diyos. Anong dapat gawin? Ayan. Ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa Kanya. Sikreto para hindi tayo iwan ng Diyos. Lagi natin gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Amen po. Amen. Kaya nga, tularan natin si Kristo.
Amen po. Amen. Tularan natin si Kristo. Mamaya yung pagbasa ko. Dapat talaga tularan si Kristo. Verse 30, last verse. Maraming nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Maraming nakarinig ang naniwala. Pero meron hindi naniwala. Amen po. At ngayon, sa panahon natin ngayon, naririnig ninyo, lahat naman siguro naniniwala. Amen. Amen. Dito tayo magtatapos sa sinasabi kong pan, dapat natin tularan si Kristo. 1 John 2 verse 3. Ito, isa to sa favorite Bible verse ko sa kwan. Sa Bible. 1 John chapter 2 verse 3. Isa rin ito sa foundation of faith ng United in Christ. Diyan na po tayo. 1 John chapter 2 verse 3. Sabi po dyan, hindi tayo magtatapos. Nakakatiyang tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ng Kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Verse 5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay may ibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo talagang sa Kanya. Para mabuo ang pananampalataya natin na talagang panig tayo ng liwanag, panig tayo sa Diyos na mabuti. Ito, 1 John chapter 2 verse 3. Amen po. Amen. Sa 5 pa lang ngayon, ngunit ang tumutupad sa mga salita ng Diyos ay umuibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo talagang sa Kanya. Kaya kung ang tanong natin sa sarili natin, kaya di ko ba talaga ako? Sa Diyos ba o kay Satanas balang araw? Paano tayo makakasigurado? Ito. Amen. Para walang alinlangan. Amen po ba? Para walang agam-agam na itataboy tayo. Ito. Nakuha natin. Amen. Gusto mo makasigurado na hindi tayo itataboy. Ito. Nakuha natin. Ito. Amen po. Ito. Sa 6. Yung sinasabi ko sa inyong tularan natin si Kristo. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Yan ang tinuturo ng United in Christ. Amen po. Amen. Mamuhay tayo katulad ni Kristo. At kung nabuhay po si Kristo sa mundong ito, nagpakasama po ba siya o nagpakabuti? Nagpakabuti. Amen. Amen po ba? Kaya kung may makikita kayong nagsasabi, born again daw siya, Kristiyano daw siya, nakikita natin ang buhay niya, hindi namumuhay sa pamumuhay ni Kristo, sinungaling yung tao. Amen po ba? Amen. Amen. Nakakuha natin. Ay tayo, hindi tayo mag-sinungaling. Sabi natin, hindi tayo namumuhay. Nang bumuhay katulad ng Kristo, magiging sinungaling po tayo. At delikado tayong makasama sa itataboy. Amen po ba? Amen. Huwag tayong patangay sa doktrina ng usas. Delikado po yan. One saved, always saved. Amen po ba? Amen. Masarap pakinggan yan. One saved, always saved. Once na tinanggap mo daw si Kristo, ang buhay, ligtas ka na. Kahit mang-rape ka dyan, magnakaw ka, pumatay ka, once saved,
Always. always save. Nangrip po ba si Jesus Christ? Nagnakaw po ba si Jesus Christ? Opo. Malinaw na kung gusto natin ang makatiyak na sa Diyos tayo, ito, 1 John 2. Nakakuha po natin. Ay, panglaban po natin sa usas yan. Amin po ba? Amen. Isa pa na hindi totoo ang usas, bakit mo itataboy? Bakit mo itataboy? Kung may one simple wisdom ka na, bakit mo itataboy? Sa tingin ninyo, yung itataboy nga, nagsasabi, nagpalayas ko kami ng demonyo. Nangaral ko kami sa inyo pangalan. Nagpagaling po kami ng may sakit. Sa tingin ninyo, yung mga yan hindi tumanggap sa pangalan ni Kristo. Hindi kaya tumanggap sa pangalan ni Kristo. Kung once and fully saved, bakit itataboy? Ngayon niyo sabihin, totoo po ba ang doctrine ng one secularism? Pinag-iingat po kayo bilang pastor niyo, pinag-iingat po kayo na huwag kayong makumanin sa doktrina na yan. Yun po. Delikado yan. Kung ako po tatanungin, may katotohanan yung usas, pero dapat ipaliwanag niyo mabuti. Amen po. Amen. May katotohanan yung usas, pero dapat ipaliwanag niyo mabuti. Amen po. Kasi, once you truly, ito dapat ng term yan eh. Hindi magaling sa pasal sa English ha. Pero sisikapin ko. Once you truly accept Jesus Christ, you will be always saved. Yan dapat ang term yan. Yung anong ginamit yan, truly accept. Amen. Amen. Ang labanan dyan, yun totoo. Amen po ba? Amen. Kapag talagang totoong tinanggap mo si Kristo, malabo kang magpapasama. Ngayon, kapag hindi ka nagpapasama, kasi tinanggap mo lang totoo si Kristo, you will be always saved. Malabo sa pagtataboy. Sinong itataboy? Hindi ko kayo pinala sapagkat masasama ang inyong mga gawa. Amen po. Amen. Walang tumanggap kay Kristo, ito yun eh, walang tumanggap kay Kristo na nagpapatuloy sa kasalanan. Patalikod po yan sa kasalanan. Amen. Kaya ang Kristiyano po, hindi pasama, papago. Pabuti. Amen. Nakuha po ninyo, Amen. yung tinatawag natin Kristiyano tayo, tapos pasama naman tayo, pasama. Nagsisinungaling po tayo sa ating sarili. Amen po ba? Amen. Ang ginto, habang naiinitan, babalik tayo sa ginto, ang ginto habang naiinitan yan, pakilang. Amen po ba? Amen. Okay. Huwag po tayo maging peking ginto. Amen. Huwag po tayo maging peking Kristiyano. Kailangan habang patagal ang buhay Kristiyano natin, paliwanag po ang buhay natin. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Kahit na ano yung sitwasyon, andyan tayo.